During that time, yung pangalawang kapatid ko nagkasakit. Ay, Sa okay. simpleng sakit lang namatay. Parang natatawa ka nga, naawa ka sa sarili mo. Tubig na tubig lang, wala ka pambili. Pero okay lang yun. Ang sinasabi ko, time will come, bibigyan ako ni Lord ng blessing. So yan yung gusto ko. Oo. Yung parang you are looking forward Yes. talaga. I am looking forward At saka always. yung the way ka magsalita na soon tayo, parang alam mo na eh. Oo. Na meron at Yes. at pupunta na ako. Oo. Kaya may plano ako So eh. talagang kiniklaim mo na siya. Niklaim ko na siya. During the time, kahit nasa time ka na sobrang hirap, Oo. magsasabi talaga ako, balang araw, darating ang panahon. Yeah. Mabibili ko to day mama, makakain ko to, mabibigay ko to, may enjoy ko to. That's so special. Ganun yun. Dati, sa palengke ako, nagtitinda ako ng mga gulay. Kami day mama, naglalako ako ng kakanin. May makita ko matanda niya. During that time, wala pa akong kapasidad magbigay. Bigay, oo. Kasi naglalako ako ng umaga ng puto, donut. So pag binigay ko nun, wala na. Kasi magkano lang yun kikitain namin. So during that time, wala ako. Gusto kong bumigay, pero wala. So sabi ko, Lord, darating ang panahon, ito sila, mabibigyan ko sila. Hindi naman kiro kalakihan, pero when that day, sa araw na yan, mabubusog sila. Tama. So ganun. So, anong advice mo or masasabi mo ngayon sa mga working student na katulad mo noon na ngayon nag-aaral na nagpo-provide din nag-work? Siguro una-una, dagdagan mo yung pangarap mo. Nangarap ka na dati? Dagdagan mo. At saka dagdagan mo. Dream big. Yes. At saka samahan ng sipag. At panalangin kay Lord. Kailangan mo ang gabay din ng Diyos natin eh. Correct. Kasi hindi mo niya makukuha din yan kung wala ang gabay si Lord ni Lord eh. Kumbaga, andyan lang si Lord eh. Kumukumpas lang yan eh. Pero kailangan makikita niya na ano ba ang purpose natin. Tsaka, isipin mo din, darating ang panahon na yan, pag naging successful ka, ano bang purpose mo sa buhay mo? Correct. Kaya baka masayang lang yan eh. Baka ang ibibigay ni Lord sa'yo, naghirap ka nga, nagworking ka nga, anong purpose? Dapat alam mo ng purpose sa buhay mo. Dapat naka-schedule na yan eh. Ano pang gusto mo sa purpose sa buhay mo? Ito pang gusto ko. Ito bang gusto mo? Kung nakikita mo na dapat kung anong plano mo. Ang sabi lang, hindi naman namin nakikita yan sa dumaday. Hindi. Darating yan. Ang mga tao kasi nakafocus ngayon sa result. Yes. Pero ayaw nilang i-go through yung process. Yes. That's the most important thing, no? Ang process. Tsaka, ang isa pa siguro sa mga working student ngayon, ang pwede ko lang maibigay sa kanila siguro. Yun nga, kailangan yung attitude mo, open ka sa lahat na bagay. Gagawin mo ang lahat base sa pangarap mo. Tsaka yung pakikapwa-tao. Yun ang pinaka-important sa lahat. Kasi darating ang panahon, pakikisama. Network. Darating ang panahon na ito yung mga tao na yan, na mga natulong sa'yo, tutulong ulit sa'yo. Tsaka magpipay forward. Kung sino yung mga tao na tumulong sa'yo, kung sino yung tao na nagtulong sa'yo patawid sa ganyang sitwasyon mo, balikan mo sila. That's true. Hindi man siguro totally pero balikan mo sila. Minsan presence lang natin, okay na sa kanila. Konting pasalubong, pasalubong lang. Ganun. At saka siguro sa akin, siguro always pray. Hindi man siguro makikita sa akin na gano'n na very holy ka. Pero tayo. ako, I know, ito lahat, hindi to pinalano ko eh. Pinalano na ng Diyos sa akin. Oo, tama. Hindi to pinalano ng Diyos sa akin eh. Kung hindi naman siguro ako makabalik doon sa dati nga nagtulong sa akin, pwede ko maibigay sa iba na mas lalo nangangailangan pa. So, do you have a saying or a motto or a Bible verse you live by? Na parang every time, ito talaga yung sinishare mo or ito talaga yung motto or ito talaga yung sayings na pinapanindigan mo? Do you have something like that? Never give up. Never give up. Tama. Yun lang pinasabi ko palagi. Every time na may nakakausap ako, sinasabi ko, never give up. Okay. To your dream. Diba? To your plans. To your ambition. Yes. Diba? Dapat meron tayo niyan eh.
dapat takuan mo yan eh. Hindi mo yan, dapat hindi naman nakaw sa'yo yan eh. Correct. Yun lang kasing meron tayo. Ah. Mahirap ka man o mayaman ka, yun lang meron sa'yo. Tama. Yung hindi makukuha ng kahit kanino man. Correct. Yun ang pangarap na yan, yung ambisyon mo na yan. Saka yung purpose sa buhay mo. Buhay. Ikaw lang nakakaalam yan, hawak mo yan. Yun ang magiging dapat tawag nito. Yun ang magiging weapon mo. Oo. Yun ang magiging bala mo Tama. sa buhay mo na hindi makukuha at kanino man. Correct. Tama. Lastly, bago tayo mag-proceed sa mga random questions, what do you want people to remember you? Yung tipong pag naalala nila or nakita ka nila, anong gusto mong maalala sa'yo ng tao? Siguro ang gusto ko lang, yun na sinasabi ko palagi sa mga nagiging staff ko o naging co-workers ko. Maalala lang ko siguro ng isang tao na somehow nakapagbigay ako ng advice sa kanya. Nakapag-mentor. Nakapag-mentor. Yun lang. Ayaw kong maalala na Na binigyan ko siya ng ganito. ganito, gano'n. Oo. Nagbigay ako ng material na bagay ito. Nakapag-mentor sa kanya. Yung maalala niya ako during that time na may karoon siya ng problema o whatever sa buhay niya na maalala, ay ito sinabi ni Sergio. Ito dapat palang gagawin ko. Kumbaga, gusto mong ma-remember ka ng tao na in their time of stress, struggles, Yes, stress, struggle. You were there. Yes. You were present. Yun lang. Oh, Yun lang. beautiful. Wala akong gusto na maalala ko ba lang. Gusto ko lang na during that time na andyan sila sa problema nila, during that time na andun sila niya parang wala ng pag-asa, maalala nila, nagawa nga si Sergio, kami pa. Tama. Yun ang gusto ko maalala. That's so wonderful. Napaka-selfless talaga, kumbaga. So right now, since tapos na yung medyo mga critical na tanong, at sana meron din kayong nakuha. For sure, meron talaga. Ako, ang takeaway ko sa'yo is yung pagiging selfless talaga. Yung meron kang purpose. Kumbaga yung purpose mo, hindi lang for your sake. Yun yung pinaka-grabe. Kasi ako, minsan naiisip ko, importante, may freedom kami to spend medical needs, groceries. Para sa akin, ganun eh. Pero ikaw, you still look for more. Sabi mo nga, wag tumigil sa mga pangarap. Talagang, tsaka isa pa, yung nangangailangan hindi dapat lumapit. Ikaw ang lumapit. Yes. Kasi alam mo kung sino yung mga nangangailangan. Tama. And that's very selfless talaga. Tsaka isa pa sigurong motivation sa akin bakit ginawa ko to. During that time, yung pangalawang kapatid ko nagkasakit. Ay, okay. Sa simpleng sakit lang namatay. So, nawala. 28 years old. Ano yung sakit niya? Yung parang trangkaso lang, something lang. Talaga? Pero dahil wala kami during that time na pera. Yun ang pinakamahirap. Yun siguro ang isang bagay na nangyari sa buhay ko na parang sinabi ko sa sarili ko na hindi na ito mangyari sa pamilya ko. So, nawalan ka na pala ng kapatid. Yes, dahil sa kahirapan. Yung alam mo yung kapatid mo bumubulong sa'yo na gusto magpadala sa hospital dahil mamamatay na siya. Pero wala kang magawa eh. So during that time na kailangan namin ang tulong, walang may nagpapautang sa'yo. Wala kang pera. So yun ang isang bagay na parang sinabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan mo na ako ng magandang buhay, magandang pangangatawan, at saka ibigay mo lang sa akin ang tamang purpose sa buhay ko. Hindi ito mangyayari lahat sa buhay. Yung parang andyan kayo lahat, wala kayong magawa dahil wala kayong pera. Yung parang gabi na yon na tarang dinala namin sa ospital, yung wala talaga. Yung parang ang nakuha pa namin doon, yung alam mo yung tricycle na angkar-angkar, yung pag nag-pick up ka ng baboy, nakakatayo pa ko sa hotel. Yung kakatayan yung open. Yun pang sinakyan, dinala ko. Alam mo, during that time, napapunta yung kapatid ko, kasama pa papunta sa ospital, kinuha niya yung ang kamay ko, bitan niya sa dibdib niya. Ang sabi niya, wag mong pabayaan day mama, day papa. Talaga? Kasi siya din yun, mataas ng pangarap niya. Pangarap niya. Bakit siya nagkasakit? Siguro sa trabaho din. Talaga? May grabe doon, pare din sa akin yun. Hardworking talaga siya. Sana kung nabuhay siguro ang kapatid ko, Baka... walang burden sa akin ngayon.
feeling ko rin naman, behind you, siya. andyan siya. Oo. Actually, yun ang sinabi ko. Tapos during time, Talagang ikaw lang talagang hiniwanan niya, no? kinuha niya sa akin mahiwagang habang kami, nilagay niya sa dibdib. At saka during nasa bahay pa lang kami noon. So, nararamdaman. Tinawag niya ako noon. Pinamasad niya sa akin yung paa niya, yung kamay niya. Ang sabi niya sa akin, Noy, alam naman ko anong gustong pangarap sa pamilya natin. Ipagpatuloy mo. So during time, wala ka muwang-muwang eh. Oo, ilang taon ka nun? 17? Ay, sorry, 18 mga something. Pero wala ka pa nun eh. Oo. So yun ang sinabi ko sa kanya. Oo to. Oo ako sa kanya. Yun ang rason bakit ito yung ginagawa ko ngayon. Hindi ko muna tiningnan yung sarili ko. Tiningnan ko muna ang pinangako sa Grabe, kanya. no? Sobrang sakit na simpleng lagnat or something lang. Dahil walang-wala talaga. Wala talaga. So yun, dumating sa ospital. Siyempre, alam mo naman, pag walang-wala ka talaga. So yun ang gusto kong ayaw ko maranasan ng mga tao. Na pagdating doon, instead na magkaroon sila ng pag-asa, nawala sila ng pag-asa. Pero naman ako, huwag kayong sumuko. Marami pa eh. Marami pa mga bright ideas darating yung panahon na yan na parang magkaroon sila ng pag-asa. Yun ang sinasabi ko sa kapatid ko dati. Yun ang isa siguro sa motivasyon ko nga. Pinasekreto ko dahil may sinumpaan ako. Actually, sa'yo ko lang to sinabi. Talaga? Sobrang Wala blessed. pa may nakakalam nito. Oo. Even though my mother and my father. Really? Tinago ko tong sekreto. Ito nagiging armas ko sa puso ko. Talaga? Itong sinabi ng kapatid ko na yun. Sabi niya, Noy, alam mo naman ang pangarap ko sa pamilya ko. Sundin ko, gawin ko. So during that time, parang nagulan ako. Ano ba to? Paano ako magsimula? Saan ako magsimula? So yun. Siyempre, walang-wala kami nun. So yun lang. Hanggang namatay siya, hanggang nilibing siya. Yun ang huling bulong ko sa kanya. Actually, during ito pa, may bowler yun eh. Nang namatay niya no, nang nasa ospital pa lang pakadto yun, yung bowler niya, binigay niya sa akin nun. Binigay niya yung bowler nun. Tapos, nang andun na kami sa simbahan, during na misan sa kanya, kinuha ko yung bowler, binalik ko sa kanyang kamay. Sa kabaong, inopen ko. Sabi ko sa'yo to, wish granted. Kung anong gusto mo sa pamilya natin, kung gusto mo maiahon ang buhay natin, gagawin ko, sobrahan ko. Yun ang isang nangyari doon na parang tapos remember, di ba, na-notice naman natin pag patay tayo malamig. Pero nang hinawakan kong kamay niya, mainit. Kaya parang nag-smile siya sa akin. So yun ang pinaka-motivasyon ko. Sa'yo ko lang to sinabi. Na, di ba, parang, bakit, tanong mo nga, ano maghuhugot sa'yo? Ba't ganun ka? Di ba? Yun ang, kasi pinangako ko sa kanya. Ngayon, sabihin ko sa kanya, hindi ko kung may, nabigay ko ng lahat, hindi naman siguro, baka may kulang pa, pero naibigay ko ng gusto niya. So ngayon, baka nga sobra pa. Sobra pa, yun nga, sinasabi ko sa kanya. Pero hindi alam ni Mama di Papa yun. Yun ang isang motivation sa buhay ko. So yun, lahat iniis ko ang hirap. Hindi ako nakaramdam ng pagod. Kasi feeling ko talaga, he was there. Yes. Behind you. He is always guiding me. Oo. Naramdaman ko yun. Oo. May mga time na may mga wrong decision ako sa buhay ko. Oo. Hindi naman tao mawawala. Naman tayo eh. Alam mo, siyang naiisip ko pala. Every time na paano na tayo. Ang sabi ko sa kanya, once may mali ako nagawa sa buhay ko, nung buhay pa siya, during the time ng gabi na yun, sabi ko, kung sa Ilonggo term, padamguha ako. Oo. Kung may nagawa akong talaga? Mali. Pero ako, pasalamat ako sa kanya. So, hindi ako nakaranas na, hindi niya ako pinapanaginip na habang nasa Hindi. struggle ka. So, it mean to say, tama ang mga nagawa ko. May mga decision making din ako sa buhay ko na parang lumugmok ako. Pero hindi pa rin siya nagpakita sa panaginip ko. So, ganun para, okay pa rin. Okay. Kasi meron reason. Kumbaga, there's always reason behind bakit mo pinagdaanan niya. Yes.
So yeah, normal naman tayo magkaroon ng mga wrong decisions sa buhay. Kasi tao lang tayo. Hindi naman tayo perfect na lahat dapat ang nakikita sa atin ganito, ganun. Kasi sometimes or most of the time, yung mga wrong decisions pa natin talaga yung mas nagiging nagpapaka-strong sa atin or talagang nagiging mas matured tayo. Correct. Yun pa sila yung nagsha-shape sa atin to become more Yes, the better better one. Yes. and the best. So, ayun. Oh my God, I'm so Diba? hindi ko in-expect yun. Actually, sobrang na-appreciate ko, sobrang thankful ako na dito niya lang sa atin shinare. Yung pinaka-greatest secret niya. Kumbaga. Okay. So, grabe, sobrang swerte po natin dahil na-share niya sa atin yung greatest motivation and secret niya sa buhay. Bakit nagagawa niya tong lahat? So, right now, dito papasok yung mga comfort cards na bubuli siya ng random questions. Siguro mga 3 question or 5. And then, sasagutin niya. So, bubuli siya dito, itatanong ko sa kanya yon at sasagutin niya. Okay? So, pumili ka ng isa muna. Ano diba, trip to Jerusalem ba ito? Isa muna? Isa lang. Isa muna. Okay, give it to me. Oh my God. Ay, eto maganda. Sobrang ganda ng question. Kailan mo naramdaman na ang mundo ay parang pinapahirapan ka lang? Siguro during that time, may high school, yung talaga? I've been in 8 years sa palengke na nagbibenta ng gulay. So parang hirap na hirap kami nun. Yung parang wala na bang pag-asa. Yung parang nakikita mo yung mama mo na parang natutulog lang sa gilid ng street sa palengke. Yung natutulog lang kayo sa palengke. Yung maglalagay lang kayo ng sako. Or karton. Karton o sako. Tapos, yun lang, matutulog lang kayo doon. Yung parang, naisip ko doon na, ganito ba dapat ang maranasan ko? Ano bang meron? Ba't ganito kahirap ang buhay? Yung parang, gigising ka ng alauna na madaling araw. Ilang taon ka nun? Bata pa? 14, 15. Oh, okay. Talagang second year or yes, first year high school? Actually, 8 years ako nakagraduate ng high school eh. Talaga? Stop eh. So marami akong batching eh. First year, nag-aral ako ng first year. Actually, pag-graduate ko pala ng elementary, nag-stop na ako 2 years. Kasi naglalako ako ng mga kakanin. Umaga, simula doon sa amin sa Sibagwan. Lahat, lakarin ko yan, pato ng Kagay, papuntang Rojas. Lakad lang yan, lako lang yan, bit-bit lang yan. May bandi dito, may basket dito, may plastic dito. So, ganun lang yun. Grabe. So, ganun ang hirap ko. Kasi dito na kami magkita sa palengke. Kasi bata ka pa talaga pala. Namulat ka na sa ganun. Yun. Actually, naranasan ko Naranasan ko maglako ng mga kakanin. Naranasan ko mag-harvest ng palay. Naranasan ko magputol ng kahoy sa bundok. Naranasan ko mag-construction. Naranasan ko magtrabaho kung saan-saan. Naranasan ko magtrabaho sa mga palayan. Lahat ata na trabaho naranasan ko na eh. Grabe. Kaingin niya. Nagtatanim kami ng mga mais. Parang another source of income tsaka pagkain. Lahat. Grabe. So parang during that time, ang pinaka-worst talaga doon na masabi ko, yun tumpak na yung tanong na yan. Yung wala kami makain, andiyan kami lahat na magkapatid. Yung parang nakita mo si mama, si papa, mulugbok na sa kahirapan. So ano mo yung kinain namin doon? Alam mo yung gabichina? Yung palawan? Oo. Yung mga wild? Punta kami ng bundok. Really? Kuha kami doon. Tsaka yung, alam mo yung, di ba, sa mga bundok noon, may mga papaya doon? Oo. Ito siguro yung mga papaya na parang galing sa mga birds. Oo, mga ibon na something. Kukunin namin lahat yun. Tsaka igulay, yun ang pagkain natin. Talaga. So yun ang sabi ko. Parang that time, parang pinapahirapan ka na. Pinahirapan. Yung pala may purpose si Lord. Correct. Lahat talaga ng paghihirap. Yes, sobra. Meron. Oo, ganun Meron. yun. Sabi nga dito, ang mundo ay hindi laging mabait, pero kaya mong gawing mas maganda ang sarili mong mundo. Tama. Like right now. Sa'yo yun eh. Correct, nasa sa'yo talaga. Sa'yo yun. Nasa hindi sa'yo. yung mundo, andyan lang yun eh. Exactly. At saka yung mundo mapaghusga. Ay, totoo. Pero ikaw nasa gagawa sarili yun. mo. Ikaw yun eh. Sa drive mo yun eh. That's so true. Okay, baka may 1 million dito?
Okay, next. Oh, ito na bagay rin sa kanya. Kasi masyado kang hardworking eh. But if there's one thing that's free, what will you reward yourself with? Nice. Kung merong free, isang bagay talaga, anong gusto mong i-reward sa sarili mo ha? When we say self, sarili, wala kang iniisip na ibang tao. Sarili mo lang. Ngayon lang muna, sarili mo lang. Ang i-reward ko sa sarili ko siguro, kung free ako, Kung may free na bagay or sana may mag-sponsor. Pupunta ako ng Holy Land. That is my greatest dream. sa Jerusalem. Yes. Mm-mm. I will go there and I will tell the Lord, thank you so much. Talaga. Sa lahat na blessing binigay mo sa akin. Sa ganitong sitwasyon ko ngayon, salamat, hindi mo ako pinabayaan. Yun lang. Pupunta siya ng Jerusalem. No, yun lang. Sa mga nakakarinig dyan. Baka naman. That's so yes, that is my lang. Simple lang, yun lang gusto ko Sobra, mangyari. para po magpasalamat kay Lord. Yes. Hindi dahil sa kung ano mang... Ako kasi una naisip ko travel. Oo nga, travel, yun lang. And then what? Pero siya, iba talaga ang mindset nito. Kaya unahin talaga si Lord. Sabi nga, hindi kailangang expensive ang reward para sa sarili. Minsan, ang pahinga o being gentle with yourself ay sapat na. Yes. Okay, one last question. Ito nata, may mag-sponsor na dyan. Oo, may nakarinig na ha. Alam nyo na. Ay. Ito gusto kong marinig to. Interesting. Sino ang taong kailangan mong tanggapin kahit hindi siya naging mabuti sa'yo? Is there like particular or... Siguro ito yung mga taong humusga sa akin dati. Humusga. Hindi, pinatawad ko na sila. Okay. Hindi sila naging mabuti sa'yo. In what way? In what kind of judgment? Ito yung mga tao dati na parang sinasabihan ka, huwag ka na mag-aral. Kasi... Ganon pa rin yun. Ganon pa rin mangyayari sa pamilya nyo. Masakit man aminin, pero ito yung mga tao na dapat malapit sa'yo. Yung dinidiscourage ka. Tapos, minsan wala, pamilya mo pa. Wala din patutunguhan niya. Dapat nung nagtrabaho ka na lang. May pambili pa yung mga kapatid at sa mama mo ng pagkain. Aral ka ng aral, tapos nakita mo, nagugutom yung family mo. Talaga. Ganun yun. Yung parang, dapat bibigyan ka pa, sige no, mag-aral ka ng ganito, Oo, something tama. wala. So, sila yun. So, pero okay naman. Pamilya, tanggap mo na sila. At saka natulungan ko na rin at sila. saka na-prove mo sa kanila. Yes, Yun saka natulungan ko na rin sila. Alam mo, yun yung pinakamagandang, parang gante. Kumbaga, nas hindi, papakita ko sa inyo, yes. balang araw, you will see why education is very important. Tsaka don't worry naman, during that time naman, ininbita ko naman sa bahay naman. Tsaka dyan pumapasok yung nauuso rin ngayon sa mga millennial, diploma or diskarte. Yes. Diba? So, mas okay nang kung meron kayong source of income to go to your education, para makakuha ng diploma, as importante yun. Importante. Kita nyo kami, teacher. Pareho kaming teacher, pero hindi napunta doon. Hindi napunta doon kasi iba ang gusto ni Lord. Dahil iba rin talaga yung mga purpose namin sa buhay. Purpose namin sa buhay. Ito lang naman siguro masasabi ko din sa mga viewers natin. Mas lalo ito yung sa struggle ng buhay natin. Regardless kung sa anong status ka ng buhay mo. Una-una, pray. Tama. Give wisdom from the Lord. Yes. Second, be true to yourself. Yes. Totoo. Kung ano ka, sino ka, yun ka. Hindi mo kailangan makipagplastikan sa paligid mo. Correct. Ipakita mo, then do good things nga wala sa limelight ng mga maraming tao. Uy, totoo. Dapat kung anong sa heart mo, yun lang. Totoo. Mga working student kong andyan ngayon, nasa struggle life nyo, dagdagan nyo ulit ang pangarap nyo. Kung ang sipag nyo ngayon is 120, gawin nyo 150. Correct. Bukas, another 50. Another 50, another 50. Remember, time will come, masasabi mo tama. Tsaka,
pagdating natin doon, balikan natin yung ating nakaraan. Oh, Kasi mas lalo sila ipagpa-pray tayo. Kasi right. pag hindi tayo marunong bumalik, yung sabi nga ni Jose Rizal, di ba? Yung dapat marunong bumalik Sa sa pinanggalingan. lingan. Kasi di ba, pag hindi, di ba Mas yun, masahol ka pa sa malansang sa isda. So, ganun yun eh. Kasimple lang yun, pero kailangan natin Oo. yun eh. Kailangan natin na balikan yung mga tao na tumulong sa atin. Tsaka masarap sa pakiramdam na ang dami nagpipray sa'yo. Yes. Oo. Sobra. Kasi they look forward pa na susunod, marami may ka blessing pa. Oo. Yes, Kasi ganun. nakikita nila sa'yo na ay, she shares or he shares. So, ibig sabihin, pag binless to ng bongga ng taong to, mas marami pa siyang share. Yes. Kaya sobrang sarap sa feeling na ang dami nagpipray sa'yo. Oo, tama. Di ba? Kasi parang Powerful yun. powerful, aside sa powerful, hindi ka nauubusan ng provision. Oo. Tsaka, para siyang, lagi kang may miracle talaga. Yes, no. No? Naniwala ako nun. Grabe, ako din. Yung parang, nasolve ko ba yun? Oo, parang wala naman last akong ginawa minute, meron kang problema Oo. or iniisip, biglang, andyan yung solusyon. Oo. Yung parang feeling mo wala na to, sige na, go na lang, kung ano na lang kaya. Pero, darating yung blessing. Yes, tama. Ganun lang yun. So, basta ang importante lang, paggising natin ng umaga, be grateful tayo. Correct. Grateful sa mga bagay na kita natin. Grateful tayo in a small things. Hindi naman kailangan malaki makukuha natin eh. Correct. Then, grateful and thankful tayo sa mga bagay sa paligid natin. Right. Of course, sa mga tao na sa paligid natin. Correct. Kasi sila malaking epekto din sa ating buhay yan. Simple lang ang bibigyan mo siyang 20 o Yes, sa okay 10 na piso, yun, pag-pray ka na yan Yes, eh. walang problema yun eh. Deep inside, sa is Oo. pagpalain ka pa nawa kasi Yes, dami kang tama. mabibigay. Ganun lang yun. Tapos, ang importante dyan, ang gagawin na natin yan, basta meaningful purpose sa buhay natin. Correct. Purpose Oo. talaga. Ang purpose You ng buhay live by natin. purpose Kaya pag talaga. wala kang purpose sa buhay mo, wala kang direksyon. Correct. Kaya kung may direction ka, magagawa mo ng lahat. Correct. May iniim ka sa balang, hindi naman lahat mabigyan natin ng tulong. Correct. Hindi naman lahat mabibigyan natin ng kalinga. Basta ang importante, nakapaggawa tayo ng mabuti sa isang araw sa kapwa natin. Yun lang naman yun eh. Yun ang kailangan natin sa buhay natin. At the same time, always put God first. Yeah. Yun lang yun. Oo. Thank you so much, Natin. Nong Jose. Oo. We are so blessed. Actually, kagabi, I prayed talaga. Sabi ko, Lord, may this episode, you orchestrate this episode. May you be glorified sa episode na to. At talagang, Lord never declines. Yeah, Talagang, He orchestrated everything and talagang yung sense ng usapan namin is talagang direct sa Kanya. Siya talaga glorified behind us. Behind the successful person, behind this selfless person is someone greater than us. Yes, Greater always than great. Si Lord ang Si Lord bahala talaga. talaga. Si Lord. Sa atin lang yung action, Correct. pero yung kay Lord And dapat. again, sabi nga ni Nong Jose, ang mundo ay hindi unfair. Yes. Ikaw, nasa sayo yun kung paano mo siya gagawing mabuti yung life mo at yung mundo mo. Paano mo isi-shape yung mundo mo. Nasa sayo yun. Nasa sayo yun. Hindi yun nasa mundo. Yes. Diba? Nasa iyo yun. So, thank you so much for watching. Thank And you. thank you Nong, ito pala, Uy, grabe naman. a simple token. Wow, thank you so Simple much. token for Thank you. appreciation, no? Dahil Salamat. binigyan niya tayo ng time kahit sobrang busy niya. In fact, meron pa siyang lakad today. So, I hope ayan. na naka-inspire ako sa mga Of tao course. sa paligid natin. Mas Of lalo ito course. yung mga breadwinner. Yes. Tsaka, pero wag natin hayaan din ang sarili natin. So kung ano yung purpose mo sa buhay mo, kung saan ka masaya, go lang Go natin lang. yon. Correct. Samahan natin ng prayer. At the same time, dapat malaging positive tayo sa buhay natin. Correct. Kung may kahirapan tayo ngayon, alalahanin Lalagpas mo. din. Lalagpas din yan. Iikot yan. Parang alonan din yan eh. Oh, sige lang, sige. Kanina malayo pa yan eh. Pero may pangarap siya. Malapit na. Asan sa ngayon? Malapit na dito na ngayon. Ganun lang yun. Hindi tayo titigil tayo. Kasi ang mundo andyan lang yan. Basta always remember, pray first. Correct. Manalangin tayo. Thank you so Thank much. you. I hope Thank you, na... Nong. Thank you so much. Sobra. Grabe na. Thank you ano, talaga. Salamat. Thank you, Nong. So, I hope na marami tayong pa tayong ma-inspire. ma-inspire. Andito lang ako. Ako, Oo. I am willing to give positive mindset
to all our Testimonies. viewers, testimony, para makita natin na ang kahirapan, Hindi. hindi yan parte ng buhay. Oo. Pagdadaanan mo lang. Pagdadaanan mo lang yun, hindi yan parte ng buhay. Hindi ang ka dapat, kahirapan. oo, dapat Kag natin sabihin, ay, mahirap lang kami, hindi. Oo, tama. Sa'yo yan eh. Correct. Basta lahat, ipanalangin natin, taasan mo palaging ambisyon Tsaka yung mo. intention mo, dapat Intention mo. ano talaga. Tsaka yun na nga, dapat may purpose in life. Oo. Kasi minsan binibigay ni Lord yan, makikita niya, ano bang ibibigay ko to sa kanya, ano bang purpose ng buhay nito. Baka pag binigay ko to sa kanya, hindi man niya ito magagamit. Correct. Minsan Iba pa. Iba. Nagiging greedy, diba? Naging greedy tayo. Power yung So may ganun ginugusto. din yan eh. Oo. Oo. So ganun na yun eh. Maging grounded tayo dapat. Grounded lahat tayo. Kung may tulong tayo, tutulong lang tayo. Kung meron tayong mga taong nangailangan ng hindi naman pera, psychological aspect, kausapin natin. Oo. Ako, willing ako. Correct, Ito yung mga nahirapan o mga something, ako willing ako. Tawagin lang Minsan ako. be present ka lang Be present lang. Makinig ka lang. Tawagin lang ako. Pag-uusapan natin. Correct. Oo. Usap tayo. Usap tayo. Thank you. Thank you so much, no.